Today, i-unbox natin itong Tenda Wi-Fi Mesh AC1200. In-order ko to sa Lazada no July 2022 pa to. Ngayon ko lang na-i-vlog. Ano ba ang gamit ng Wi-Fi Mesh? At ano ba ang pagkakaiba nito sa Wi-Fi extender? Pag nagpakabit tayo ng internet sa bahay natin, may kasama yan na router. So, naka-Wi-Fi na tayo. Pero minsan, may area sa bahay natin na dead spot. Kalimitan sa malayo. So, halimbawa, ang sala natin, nandun ang router. Tapos, may kwarto tayo sa second floor. At dead spot yun. Mahina ang signal. Doon natin kailangan ng extender. Kung isang area lang naman ang gusto mong palakasin uli yung signal ng Wi-Fi ninyo sa bahay, okay na yung extender. So, ang mangyayari nyo, pag halimbawa, nandun ka sa malapit sa router nyo, kailangan mo kumonek doon sa router nyo. Pag akyat mo, halimbawa doon sa extender lang ang nilagay mo, kailangan mo mag-connect ulit. Ngayon, ito ang advantage naman ng Wi-Fi Mesh. Kahit magpalipat-lipat ka ng lugar, iisa lang ang password ng iyong Wi-Fi. So, kahit umakyat ka, connected ka pa rin. Bumaba ka, connected ka pa rin. Pumunta ka sa ibang lugar, connected ka pa rin. Kasi iisa ang password na ginagamit nung mga Wi-Fi mesh mo. Tulad niyang binili ko, 3 piraso yan. Ilalagay ko yan, ikakalat ko yan sa bahay. So, magiging single SSID at same password lang ang kailangan ng 3 yan. So, hindi ka na magkakaproblema sa palipat-lipat ng lugar. Automatic kukonek na yung device mo. Tulad nung extender, kukonek ka individually dun sa main router mo at dun uli sa extender. Ang manual Chinese pero madali namang setup yan. Marami naman tutorial sa YouTube, so hindi na kayo mahihirapan. A little longer than a few minutes later. After nating ma-set up, yung isang mesh, nandyan na sa sala natin nilagay. Yung pangalawang mesh, ilagay naman natin sa second floor, doon sa sala sa taas.
At yung pangatlo, nilagay natin sa master bedroom. So, wala na tayong dead spot. Kahit umakyat na tayo sa attic, sa may third floor, malakas pa rin ang signal natin. Yan lamang po. Salamat. Bye-bye. Thanks for watching.